Guys, nakakalungkot na balita, no? Wala na. Sa isang iglap lang nawala na, no? Hindi sukat akalain ng karamihan na ang nangyayari ngayon kay ang ating kagalang-galang na former President Duterte. No, kasi kaninang tanghali hinuli siya. Tapos pagdating ng kagabihan, nilipad siya at pinasakay sa aeroplano, dinala siya sa isang lugar. At sinabi na rin ni BBM na si former President Roa Duterte ay dadalhin na sa Netherlands. No? Galing na yan mismo sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kinonfirm niya na si former President Duterte ay dadalhin na sa Netherlands. Nakakalungkot guys, no? Nakakalungkot kasi sa kabila ng katandaan ni Duterte ay naranasan nyo pa yung ganun, no? 80 years old na siya at ganun pa yung nangyayari sa kanya ngayon. Which is dapat sa kanyang edad na yan ay hindi na dapat mangyari sa kanya yung ganyan. No, kung kailan umabot siya ng 80, may kakaharapin pa siya na kaso. No? At panalangin natin na sana malusutan niya yung kanyang kakaharapin na kaso. No? Medyo mabigat yung kanyang kaso no? Kaya lang, yun nga, no? Nakakalungkot, maraming umiyak, maraming nagalit, maraming gustong manakit, no? Marami talagang nalungkot sa nangyari ngayon kay former President Duterte. Wala na. Kahit ang kanyang pamilya ay hindi na nila makikita si ating mahal na Pangulo. Ang former President natin, hindi na nila makikita. Maliban na lang kung pupunta sila doon sa Netherlands. Medyo may kalayuan yun kasi parting Europa yun guys. Guys, tanong ko sa inyo, anong masasabi nyo sa nangyayari kay Duterte sa kanyang warrant of arrest, no? Galing sa ICC. Anong masasabi nyo? Sa tingin nyo ba guys ay deserve niya na magkaroon siya ng ganong klaseng problema? No? Sa tingin nyo guys, anong masasabi nyo? Kung ako ang tatanungin nyo, sa edad niya, hindi na dapat sa kanya mangyari yun na magkaroon siya ng ganong problema guys. Dapat sa edad niya, nasa katabi niya na yung kanyang pamilya. No, kasi matanda na ang ating former President Duterte. No, pero sa kabila ng mga magagandang nagawa ni Duterte, ganun pa ang kahinatnan ng kanyang mga nagawang kabutihan sa ating bansa. No? Wala tayong guys, talagang ganyan ang mga tao, no? Mayroon talagang mga tao na hindi mo maintindihan no? Sa kabila ng ang tao ay gumawa ng kabutihan, pero bulag yata sila, hindi nila nakikita yung mga magandang ginagawa ni Duterte. Alam niyo guys, yung ginawa ni Duterte sa ating bayan ay para yun sa atin katahimikan. Katahimikan. No? Hindi yung gumawa si Duterte ng mga nagawa ni Duterte, hindi yun para gumulo ang ating bayan, ang ating bansa. Ginawa niya yun para sa kabutihan ng lahat. No? At yung kanyang nagawa, tulad ng war on drugs, talagang ako masasabi ko, effective talaga yun. Effective talaga yun guys, no? Bakit? Sa panahon na hindi pa nagiging presidente si Duterte, no? Sa panahon na hindi pa nagiging presidente si Duterte, yung mga panahon na yon, hindi pa uso ang cellphone.
Hindi pa uso yung internet. Uso na ang cellphone pero wala pang touchscreen nung araw, nung panahon na hindi pa nagiging presidente si Duterte. Ngayon, ang source ko lang para, siyempre nasa trabaho tayo, bibihira lang tayo makapanood ng TV, makapanood tayo ng mga balita. Ang source ko lang para ma-update ako sa mga balita guys ay dyaryo. So noong araw, bumibili ako ng dyaryo at nagbabasa ako doon ng mga, kung anong mga nakasulat doon sa dyaryo. Ang nababalitaan ko guys doon sa mga dyaryo at yung mga nababalitaan ko ngayon, no? Ngayon lang ngayon 2025, 2024 ay parehas lang nung panahon na hindi pa presidente si Duterte. Nung hindi pa presidente si Duterte, mababasa ko nung araw sa mga dyaryo, mga rape, mga snatching, mga ganyan, mga nakawan, mga kidnapping. No? Kadalasan talaga guys, rape, gahasa, saksakan, ganyan mga mababasa ko nung mga panahon, no, nung mga panahon na hindi pa presidente si Duterte. Siguro nung mga panahon na yun, mayor pa lang siya noon. Pero nung panahon na nagiging presidente si Duterte, mayroon ng mga cellphone. No, madali ka na lang maka-access sa mga balita. Nung panahon ni Duterte, wala kang mababasang rape. Wala kang mababasang snatching. Wala kang mababasang tanimbala. Wala kang mababasang nagnanakaw. No? Yan ang mga na-update ko sa mga cellphone. Pero ngayong panahon nga to guys, kung panahon ngayon, mayroon na naman akong makikita na babasa sa TV, sa aking cellphone. Nababasa ko, rape, saksakan, nakawan. Huwag na nating isali yung mga kung ano-ano pa, snatching. Ngayon, marami naman talaga ngayon ang re-rape. Tapos yung nanggagasa, nananaksak, ang suspect, drug addict. Di ba? Ibig sabihin, nung panahon na hindi pa presidente si Duterte, yung mga nangyayari noon, pagdating ng Duterte, biglang nawala. Ngayong nawala na si Duterte, bigla na namang bumalik. Hindi natin yan, hindi natin yan. Kasi nababalit na balita yan. Sa Cebu, makikita mo na lang ngayon may mga bangkay na mga babae na wala na. Tapos pag sinuri yung katawan, ginasa. Tapos pag-iimbestiga ng mga pulis, magkahanap sila ng person of person of interest. Ngayon, chine-check nila yung background. Addict. May mga saksakan na ngayon, nakikita mo, maano sa mga CCTV. May mga nakawan ng motor. Pero guys, sa panahon ni Duterte, hindi mo maririnig yan. Pero yun nga, sa kabila ng kabutihang nagawa niya, sa kanyang mga proyekto na nagawa niya na napapakinabangan ng mga tao na katulad ko, nakikinabangan ko yung 10 years na license niya. Pero ang nangyari sa kanya ay hinuli siya. At yun nga, sinakay siya sa aeroplano kanina lang at dinala siya sa Netherlands. At doon siya sisintensyahan. Nakakalungkot lang mga kababayan.